Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Para sa Radyo Pilipinas, alas 9:02 sa aga. Western Visayas, Panay Island na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulot muli sa mga asing voters yan. Pinaka-purpose na ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtahan ang ila freedom of Sa expression. Office of Civil Defense naman po, balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Maywaga, Pilipinas, Maywaga, Western Visayas. Sudagtag probinsya sa Iloilo kag kutob sa marabutan sa amon pagserbisyo. Tinggaman nga bahin sa kalibutan, nagahatag kami sa katahuran. Mayong aga, good morning sa inyong katanan. Mga abyan, welcome sa isa naman edisyon sa pagpakalagad sa programa Balita Issue Kagiban pa. Ado kita karoon sa Martes, Enero 6, 2026. Ikaduha nga o kung labing unang Martes karon nga bulan sa Enero 2026. Mga kinandaan, magiging po ninyo tubtub alas 9:55 subong iya nga aga. Ako ang inyong alagad, JP Hervas. Sa aton mga sugitag pramati all over Western Visayas, sa mga taga-probinsya sa Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, kag Iloilo, sumuman sa aton mga kulturan sa Negros Occidental, maayad-ayad nga aga sa inyong katanan. Inakamyaw taman sa isa kamayad-ayad nga aga ang tanan ng mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad. Talagang pudban sa atong pagpakalagad, pinaagi online. Ang programa Balita Issue kay Banpa mabatay live sa 585 kHz sa lisuan sa inyong radyo. Sumuman sa atong official Facebook page, ang Radyo Pilipinas Iloilo. Again, mga bayan, sa mga sugitag palamati naton, good morning gid sa inyong atanan. Sa atong pagpakalagad, subong iyang aga. Balikan nato mga bayan ang pagperma ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa 2026 General Appropriations Act. Ano ba lang ang naging mensahe sa Presidente? Ano ang mga highlights ang ginpermahan nga 2026 national budget. Nagpasiplatan sa mga biyan ang pinakamaganda nalaguan nga balita gikan sa iban nga mga ahensya sa gobyerno kag mga lokal nga panguluhan sa Western Visayas kag Negros Occidental. Pero antes kita magpatpat sa aton sini mga natipon nga mga impormasyon, mag-check ana kita mabiyan sa latest update sa lakat sang panahon. Ibalo naton sa Pag-asa Iloilo mangin paniempo sa mga adlaw sang Martes.
May mga pagkurugalong nga experience sa mga pila ka lugar sa Western Visayas. Ano ka na ko ang tsansa nga mangin maudanon ang ininga daw. At balong taman mga biyan na maging paniyempo sa masunod nga mga idadlaw. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:07 sa aga. Sa sininga oras, manginggo po natin sa atong pagpalagad si Ma'am Lenore Silvestre sa Pag-asa Iloilo. Pilipinas. Ma'am Lenore, good morning. Hi, hello everyone. Good morning. Muli ang ating latest weather update para sa subong adlaw sa Tuesday, January 6, 2026. Shearline nag-apekto sa may eastern section of Southern Luzon, Northeast monsoon nag-apekto sa nabiling nga bayan ng Luzon, kag easterlies nag-apekto sa nabiling nga bayan sa Pungsod. Dili naman sa Western Visayas, mag-experience ka sa magalong ng kalamatan, kung may mga paglaptalap ng pag-ulan, pangalatag panagoob, dugas ng easterlies. Makasarangan naman ang hangin natin nga mag-aalin sa direksyon northeast, kung magadalasang makasarangan na pagbalod sa ating kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 24 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw na butla kagi ng alas 6 ng aga kag magatulod ini alas 5:41 ng hapon. Tugbo na yung ating latest weather update. Halin din may Iloilo Doppler Radio Station. Ako si Lenore Silvestre. Manamaninyat salamat. Ma'am Lenore, sa na-mention mo, no, may ara sa mga pagrugalom. Pero ma'am, ano kadako ang tsansa nga mangin madamol ang ini nga mga pagulan? Well, sa subong sir, ang mga pag-ulan sir, ma-experience sa area sa Capiz, parts ng Capiz, Aklan, sa Antique, sir. I see. Pero hindi ni siya ma'am daw heavy rainfall din ma'am kaangay sa mga previous naton nga mga pagulan, particularly sa Biyernes nga daw nagtugagid sa pagbaha sa pila ka mga lugar diri sa aton nga syudad. Well, sa subong sir, ang ilang na experience, well, sa subong oras, ang ilan na experience ng pag-ulan-ulan dito mga nasa light to moderate yung pag-ulan-ulan lang, sir. I see. Ma'am, ang ining weather condition, most likely ma'am, until when ni siya magpagibabaw? Well, sa subong adlaw, sir, possible ang sa buwas naman, sir, improving weather naman kita, sir. May mga nagapamangkot ma'am ang ining mga pag-ulan nga na-experience naton kabahin na ini ma'am sang mild La Nina nga gin-anunsyo sang Pag-asa. Yes, sir, sir. Possible na nun, sir. Effect naman dala naman isang effect ng La Nina, sir. Ayun. Ma'am Lenore, for your time information ginhatag sa Radyo Pilipinas, madamo gid nga salamat kag padayon. Welcome, sir, sa maayong adlaw sa lawat. There you have it, Mabian. Latest update sa lakat sa panahon gidulong sa aton sang Pag-asa Iloilo. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 9:10 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Abiyan kahapon nga lang, formal na nga ginbuksan ang dalan sa tubang sa bag-ong kayo nga merkado publiko sa distrito sa Lapas. Ipalo nato ang detalye sa sining pagbukas ang dalan. Nagano wala ang benepisyo sining sa mga motorista at sa mga commuter nga nagalabay sa sining area. Para idulong sa aton ang detalye sa balita. Lumaon naton ang live report ni Janelle Baclan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Jen, good morning. Jay, nagahatag sang kasulayan sa mga motorista no ang ining pagbukas ang dalan sa tubang sa Lapas Public Market kahapon nga adlaw sa diin matapos ang pagbukas ang merkado sa nadigid December 16 naging paidalom sa clearing operation ang mga daan nga kiosko nga sang una occupied sa mga vendors subong adlaw kagalin kahapon maligwa na ang dalan
dira sa may atubang sang Lapas Public Market sa old nga ruta bala no. Subong ang mga jeep nga kasubong sang Haro CPU kung sa una ang dalan Luna pakadto dira sa Migaisan no, 2 lanes na jeep. Subong mangod sang pag-open sang karsada sa tubang sang Lapas Public Market dira na nagaagi ang mga halin sa city proper area nga nagapadulong sa area sang Lapas kag distrito sang Haro. So dako gid nga bulig para sa mga motorista pero ang mga stoplights dira na notice naton kahapon nga wala nagasika ang mga traffic lights sa Werbana Street. Gani ang aton nga mga traffic personnel standby sila dira sa may intersection sang Werbana kag sa bag-ong bukas nga karsada. Pero kung kasulahyon ang pag-istoryahan, from 1 lane sa una jeep kung nanggalagi kada, 1 lane na isa na daw makaagi nga salakyan, 4 lanes na inisubong kag dako gid nga bagay para ma-decongest ang traffic sa lugar kag ang palibot sa Lapas Public Market ginabantayan gid ini no kag gina-implement ang no parking zone para nga ti mas tayuyo na gid ang pag-agi sa mga motorista sa lugar. Diyan na-mention ni mo, no parking zone. Bali ang intention ni, hindi ko magsala dyan, medyo naglapad-lapad gid niya, no? Nag-indent, kumbaga, ang bag-o nga public market. Ang sa tubang ni Jen, hindi niya pwede parkingan. Ang sa tubang, no, kung makita mo, may ara sang naga-parking dito nga area. So, may kuret na da. Kaya ang guwa sila, ang stall sang una, occupied niya daw kung 4 lanes na siya. Daw 3/4 gid sang lane ang occupied sang stall sa una. Pero may mga bilin-bilin pa na ang going lapas. Ongoing ang clearing operation niya kay paglabay ta kahapon arapan na ang task force ng Iloilo City Government nga nagapanguha. So ang mga naga-parking na laban-laban naga-deliver na sila sang mga goods sa sulod sang public market pero sulod din na siya sa daw perimeter nga gidset. May ara sa gin pahamtang nga daw iniblang may mga ngalan no parking signages blang nang hinahakwat-hakwat. So amo sina hasta gina dito sa may punta sa Prutasan kag sa may entrance kung makit-an mo wala na sang nagapundo no sa gin-set nga mark dira sa may atubang sang Lapas Public Market. Ang problema lang dira subong kay natuon na siya sa intersection ara may traffic aid nga nakuhaan sa video kinahanglan niya gid mag-standby. Dapat hindi na siya magalin kay ang halin sa Gaisano nga makadto sa Lapas o kung maliko dira sa may bagong bukas nga dalan kanya ang halin sa Rizal amo na da ang nagapugok. So dapat may ara gid sang nagabantay kung hindi kita magsala kahapon daw ara sa 3, 4 hasta sa 5 ka traffic aids ang ara sa lugar para nga mapasiguro na ma-address ang mga concern dira. Pero ang dako nga bulig da kay pwede ka makaagi na. Pero ina ang kudhalin ka kay Isano, may stoplight na supposed to be mo. So hindi ka man basta-basta makaliko. Left may mga amo na dang adjustment. So siguro kay bangod bagong open ang karsada, pasigin pa ka maayo ana isang mga enforcer nga patyon ang ang traffic lights kay may mga adjustment nga ginahimo pa sa lugar. Kung kabahin ni sa mga transition kumbaga kung alugid ang mangindalagan sa traffic ko for sure ginatun-ana ni karon sa aton sining traffic management unit. Pero Jen ang sa tuban sa Gaisano from the area of ready nga mga na simbahan ang St. Clements, balik sa one way na. Ang halin sa St. Clements going Gaisano City proper no Bonifacio Drive one way na ang dalan nga sa una duha. So ang problema sa trapiko na da sa una ang didto sa may halin sa St. Teres bla da nga barangay Magdalo going na Bitasan tapos ang Luna Street going Gaisano amo na da ang intersection nga grabe ang traffic kag bisan sa subong ara gyapon kay tungod nga kitid na da mo sang 2 lanes pa ang Luna Street sa tubang sang Gaisano pero subong makaagi na di ang mga Haro CPU nga jeep sa may Lapas Public
market. Pero ang problema lang gid kung bayaan na dasang traffic enforcer, mapinauna-una ang ina nga mga intersections. Kaya hindi mo na mabayaan gid. Bisan nga may traffic lights pa na dra daw medyo mabudlay ang sitwasyon sa sina nga area. Yun. So lauban nato no sa hopefully no sa soon within this week maamat-amat na naton nga maibatsagan ang mas masulhay pagid nga pagbiyahe sa dira nga area. Jen, madamo gyud salamat sa imo sini nga balita. Muna madulong naton nga balita, may kang tanan sa traffic situation dira sa may area sa magbukas nga dalan sa La Paz Public Market. Para sa Bagong Pilipinas, Junal Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga biyan, ang update angot sa ginbuksan ng dalan sa tubang sang bagong kayo nga merkado publiko sa distrito sang La Paz. So at least kita na to mga biyan, no? Naglapad na gid ang dalanon sa atubang sa merkado publiko nga isa man sa mga ginadugukan, especially sa mga turista o mga luyag na magatilaw sa pila ka mga pamoso o kung ginapabugal ng mga produkto. Iti ang taban nga merkado publiko sa La Paz ang uluyan sang Madge Cafe, kanang tuhay nga mga batsoy, sagid sa mga kabahin sang checklist sang mga turista. Alas 9:18 sa aga, samtang speaking of turista, ilapit na lang ang Dinagyang Festival. Sure, nagsugod na ang preparasyon sa aton sining kapulisan kag sumuman iban pa nga mga otoridad para maging matawhay ang pagselebrar sa sining kapistahan. Speaking of kapulisan mga biyan, ang ICPO nag-request sang signal jamming para sa Dinagyang Festival 2026. Para idulong sa aton ang detalye sa balita, kuhaon naton ang live report ni Paricoy Portarosa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Paricoy, good morning. Mayong aga, Paricoy, nagpadala ng request ang Iloilo City Police Office sa Iloilo City Government kag Iloilo Festivals Foundation Incorporated nga magpatuman kung tani no sang signal jamming sa nagahilapit nga Dinagyang Festival 2026. Sa sulat nga ginpadala sa ICPO, ngay patag sang kapulisan ang pagpatuman sang signal jamming nagatuyong pasangkaron ng seguridad sa Dinagyang Festival kag ini nakabase man sa Major Event Security Framework sang PNP. Isa sa mga security measures sa idalom sang Major Event Security Framework ang temporary shutdown sang telecommunication signal para ngati ma-prevent no ining mga pagpang-atake gamit ng improvised explosive device ngati magamit kung or ma-activate pinagi sa paggamit ng cellphone. Kaya ang ining measure intended para ngati proteksyonan ang pumuluyo samtang nagasinadya sa Dinagyang Festival. Kaya amo na no, gina-request nila nga mag-implement ng signal jamming sa mga specific areas lang. Labi na sa mga lugar sa diin na ginahiwat ang mga major festivities, ang kasadyahan sa kabanwahanan, ang pagkandak sa ati-ati tribe competition, pati dirigid ginadugukan sa mga pumuluyo. Kagti pisar nga waay sang may naglupok no nga bomba sa mga nakaligad nga festival, ang ining hingyo no para sa gihapon nga maproteksyonan ang aton mga pumuluyo. Kagti wala nagatag kumpiyansa Paricoy ang aton nga Iloilo City Police Office basta mga amo ni kadalagkuan nga mga festival. Paricoy, ang isa sa mga concern kung rason nga nagpamalabag ang iban nga mga komunidad o kung ibang sektor tuhoy sa sining pagpatuman sa signal jamming ang hindi kumbaga hindi concentrated nga pagpatuman sa signal jamming no, although ang target dili lang sa syudad sa Iloilo, this affects even the neighboring nga mga towns no, kag rason ko nga ang apektado man ang biyahe kag even ang mga trabaho sa iban iya nga mga sektor. Na-identify sa ICPO kung ano ang probable solution para nga malabot sa gihapon ang ining natuyo nga concentrated lang dili sa syudad ang ining signal jamming. Paricoy, in the past nakapakig-angot kita sini sa Iloilo City Police Office kag ang maka-explain din sini actually ang National Telecommunications Commission. Galing kay may may gina-explain sila nga kung mag signal shutdown sila. Hindi bala specific area mga apektado gid ang iban pagid ng mga lugar kung di kita magsala
probinsya sang Guimaras. Labot pa to, no? Oo, sa Banwa sang Uton, may aragan dito nga labot pa sa Kabatuan. Kundi kita magsala. So, Oo, ang mga nagabayahe ba na? Pag abot sa airport, ma-book siyang Grab o kung sa iban pa nga ride-hailing app, hindi matigayon, bangod na wala na siyang signal. Amo ni ang concern sang city government man in the past. Amo na nga, kundi kita magsala last year, wang isang signal jamming na natabo. Pero magadepende ini sa gihapon sa city council kiti kinanglan magpasar sang resolusyon depende kung paano nila i-deliberate kag sa mga masunod nga adlaw ang information nga nakuha naton from Iloilo City Police Office pinagi kay Major Sheila Maysang Rines nati istoryahan paliwat kung ano gid ang mga desisyon pero sa ilang nga part kiti kinahanglan gid ini no para sa safety man sang aton nga mga pumuluyo apisar nati wise ang bomba man nga naglupot sa mga nagliligan nga mga dinagyang festival. Ayun, abalantayan ang iniiyang mangin desisyon kumbaga ipatuman ini signal jamming kay una bago aton sining alkalde kiti tinalikdan iya nga mga dinagyang niya si Mayor Jerry Treñas so wala kita kabalo panimuot naman ni Mayor Raisa Treñas kung sa iya pabor ang pagpatuman sa signal jamming kay ikaduha kumpara naton sa nagdigang matinuig waya sang seryas ang bomb threat no kumpara subong recent lang gid ang mga seryas ang bomb threat although wala ko may naglupok pero makabigin naton nga serious concern ini kay hindi natong paktan basi tuduron bala sa adlaw gid sa nga highlights sa dinagyan. Kag ang ning letter parikoy ginpadala November 2025 before pa sang sang sunod-sunod po nga mga bomb threat nga naglunta diri sa syudad. Pero nakita naton nga kung maistoryahan kun tani no sa National Telecommunications Commission kung ano gid ba lang pwede nga pwede tani no nga specific lang nga lugar basi ma-consider sang city government kag sang Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ayun, madamo iya sa parikoy sa imo siligin dulo nga balita. Balita sa Iloilo City Police Office para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There we have it mga biyan, latest update gikan sa Iloilo City Police Office tuhoy naman sa signal jamming para sa Dinagyang Festival 2026. So palantayin mga biyan ha, kung ano ang mga desisyon akot sa pagpatuman sa sining signal jamming. As I mentioned mga biyan, pag-usubong iyang aton nga alkalde. Do bata tuod sa aton sini anay alkalde, siyempre may kaugalingon man iyang panimuot ng desisyon si Mayor Raisa Treñas. Who knows kung sa iya pabor sa signal jamming. Kung ikumpara naton sa ligad nga dinagyang prior to the conduct of the Dinagyang Festival 2025. Wala iya sa mga asud-asud nga bomb threats. Kaya posible magpuhag sa kasadyahan kung sa aton sining sinadya para sa Dinagyang Festival. Samtang sa iban pa nga balita, while work-related injury sa Western Visayas, nagdangat sa 26 ka kaso. Maray dulong sa ato ng detalye sa balita. Wow na ito ng live report ni Lodi Marian Grace Areniata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Rods, good morning. Lods, good morning. Nagsaka na noon sa Monday sa isang kaso sa work-related injury nga na-record din sa aton sa Western Visayas. Halin ini Lods sa December 21, 2025 tubtub January 5, 2026. Ang inilods no nga kaso, mas manubo ini sang 62.3% mula or halino or ikumpara naton sa pareho nga year or pareho nga inadlaw leading no sa bag-ong tuig. So lakip diri lods no sa mga biktima sang siniman nga palupok, tatlo sa ila ang yara sa edad nga 60 years old and above, duha sa 50 to 59 years old, isa ka kaso ang isa no ang nabiktima nga yara sa age category nga 40 to 49 years old, duha sa 30 to 39, duha man sa 20 to 29, siyam lod sa 10 to 19 years old, kag pito ang 1 to 9 years old. So according to lods no kahapon sa interview nato no with
Dr. Fritzy Ann Susaderoso Diquito, ang Chief sang Health Promotion and Communications Management Section sa DOH Western Visayas, nagapanguna lod sa may pinangamadamo or ang gapanguna sa rason no or palupok nga ginusar sa mga biktima ang aton nga kwitis kag buga lods. Lods, na-mention bala sa ila sini nga datos kung pila diri ang kumbaga though direct participation gid hindi lang yan lang daw na nadala sa lang sa sining pagpalupok o kung paglupok sang palupok. Yes, amo na lods no ang ginpangayo naton nga datos nga out of 26 pa no ginahulat-hulat nang naton kung sino sa ila diri ang kumbaga ang nag-usar gid sa nga palupok kag pilaya ang kumbaga do nadalahig lang. So ginahulat-hulat lang naton lods ang datos coming from DOH Western Visayas out of 26 sa ila pilada kumbaga ang nag-usar gid sang palupok. Kag by the way gari lods no ginapahayag man ni Dr. Diquito lods nga talalupang do no basi ba namang wonder ang aton nga mga kauturan nga mataas siya in the previous years ini bangod lods nga tiging kuha na ang Negros Occidental. So gipamangkot naton kahapon so mean to say do kalamanan sa mga cases naton didto sa Negros Occidental kay ti manamo didto sang LGU including no pati ang aton nga Bacolod City kag isa man dira lods no sa gina-attribute no sang aton nga DOH kung nga nagnubo ang cases because man sang aton nga sige-sige nga kampanya and not only no sang aton nga DOH but even ang aton nga mga other government agencies like Bureau of Fire Protection, ang aton nga PNP nangin na paspas man lods ang ilang nga pagkampanya nga ti hindi na mag-usar sang palupo. Lods, na-mention bala or na-pa-insindi sa Department of Health kung may identified lang ang mga hospital na ginakuhaan sang datos or ini ginakabig nga Sentinel Hospital. Yes. Kag hindi tanan nga hospital ang ginakuhaan na lang sang report. Yes. Sa mga previous interviews naton lods no, may araabi gina-identify ang aton nga DOH nga Sentinel Hospitals. Kumbaga, dira ang center of reporting sa tanan naton nga mga cases. Ang non-Sentinel naton lods, for example, may arabi sa mga RHU, may ara dira sa mga iba nga clinic, so dira na gasulod sa non-Sentinel. So ang official lang nga ginakuhaan sang aton nga DOH are those Sentinel nga amo na siya ang center sang tanan nga data sang aton nga DOH. Kaya may nag-raise ni before loads nga while it appeals no nga nubok ang numero pero kung basi bala kung tan-awon tanan nga mga sentro, RHU, district hospital gagwa gali nga mas damo ang record subong iyang tuig so amo na ang ginakatingala sa tanan nga why not include everything or all the hospitals para matumod gid kung may pagsaka ginan balaw kun wala. Yes. Kung basihan man naton lods no sa mga previous naton nga mga data actually taas gid man abi ang aton nga mga non-Sentinel hospitals but sa iban or sa iban naton nga mga cases not only no sa sini nga firework related injury ang kinakuhaan lang abi is yung Sentinel kini sila kumbaga ang center of data nga ginakuhaan sang aton nga DOH pero although sakto ina-lods nga observation mataas pa ya ang aton nga cases sa mga non-Sentinel hospitals although nga sa presentation sang aton nga DOH sa mga previous years ginapresenta gid man ang number of injured nga mga tawo or aton nga cases sa mga non-Sentinel hospitals. This is to be transparent lods no so kung i-compare gid man naton ang Sentinel and non-Sentinel mas mataas gid man ang non-Sentinel although nga ti ang ginakuhaan na naton ang data amo ni ang mga Sentinel hospitals naton. So diri sa aton sa Western Visayas may ara kita lods sang tatlo ka Sentinel hospitals lakip diri lods no ang aton nga Western Visayas Medical Center, ang aton nga Santa Barbara Lods, kag ang aton man nga Iloilo Mission Hospital. So tatlo ini siya nga identified naton sa Iloilo. Amo nang Lods ang luyag naton nga while we respect the wisdom of the Department of Health for coming up with this particular iyang nga policy or standard abi nga tatlo lang ka Sentinel Hospital kuhaan sing data for the reporting sa karon iya akong gina-highlight no pero kung basihan naton 5 ka probinsya ang Western Visayas diri lang sa Iloilo ang may natumod nga mga Sentinel Hospital so somehow it does not reflect the overall nga scenario kumbaga o kung ipakita naton sa publiko nga oy nagnubo gid man pero in reality mas damo pa ang numero so do hindi ko mahangpan sang lubos kung nga amo na ang pulisya no is it because nga amo na ang
pinakadamo permi or sama do kalayo abi kung basihan naton mas damo pa dira ang hospital kay mga RHU diri sa aton nga Western Visayas. Yes, correct ina Lods no kiti amo ni ang explanation man sa aton abi sang DOH nga di amo na siya ang center naton nga ginakuhaan sang data ang aton nga tatlo ka hospitals. Although sang una Lods, ako if I remember it right no, diri sa aton sa Western Visayas lakip ang Negros do 5 pa ini siya ka sentinel naton ka hospital. So since nga separate ang Negros Occidental nagtatlo down to 3 na lang no ang aton nga sentinel hospitals diri sa Western Visayas. Ayun, Lods, madamo giga salamat sa imo sini nga balita. Report gikan sa DOH Western Visayas para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Areñata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Dari abot mga biyan, latest update gikan sa aton nga Department of Health tuhoy sa sining far work-related injuries nga na-record sa Western Visayas, particularly sa tatlo lang ka Sentinel Hospital na natumod sa DOH. So kabay pa nga mahatagan kita sang masa klaro pagid iyang picture. Kung pilagin man ang nagkala tabo, nagkala pilasan, tungod sa sining palupot. Na if we want to really educate sa aton siniyang publiko, kung sa nagkalatabo, mas better nga maging transparent kita. Hindi lamang pilik ng mga hospital. Pero na, kung nabasihan natin ang mga napang-mention ng hospital, ang Iloilo Mission Hospital, ang hospital sa Santa Barbara, ang hospital din sa syudad sa Iloilo, most likely ang mga pasyente nga ginadala are also living within the area. Kamusta naman iya ang mga pasyente ikan sa norte, ikan sa south, o ikan sa ibang mga probinsya. Kabay nga maisip man sila para matagan natin sa mas klarong datos ang aton siniya nga mga nagpalamati. Pilagin man ang na-record nga nagkalapilasan sa sininga palupo. Luya na itong klarohon mga biyan ang reports naton ay hindi man na sing napagwa ng mga data sa Department of Health. Doon man naton nga mahatag sa inyo ang kabukusan nga numero. Right na mga biyan ang available nga data nga ginapanapot sa ahensya. Ang kabahin lang sa Sentinel Hospital report. Alas 9:34 sa aga. Sa atong pagbalik, istorya na ito mga biyan ang pagperma ni President and Ferdinand R. Marcos Jr. sa 2026 national budget. Ini, gagawan pa ng impormasyon pagkatapos lamang sa pila ka pahanundong. Sabi ko, napakagandang collaboration ito ng ating Radyo Pilipinas as the public radio of the Philippines, sapagkat ang collaboration ay sa pamamagitan ng paglalagay mismo ng isang radio station sa loob ng universidad. Meaning, nasa pusod na kayo where thousands of students ay naririto. And right now, we have a very, very active collaboration sa mga estudyante. As I mentioned, this is really a continuous engagement. It will be a great opportunity to work with the Radio Pilipinas, being our partner. Because we believe that the university could not exist without our collaborations. And we have already some initial talks with DG Amparo, Dindo, kanina, on how would we maximize the potentials of our students, our faculty in the university.
Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil zero billing po kami. Po, malaking, ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng tamang ginawal. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ikaw ba ay naharana na? Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng panliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag binalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay, uso pa ba ang harana? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Kulahanan nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song. Kay lungkot nitong hating gabi. It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman. Kaya ngayon ako'y lubhang naninindim. Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet, rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath the window at night, alone with his guitar, kung minsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o pagkitara, susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song. Nagsusumabang puso ko para How would you feel about serenading someone? O di kaya, mas gusto mo ikaw ang hinaharana? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata. Paul Rodriguez Versosa named that in 1914. It was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholic-sized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book.
That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng wikang pambansa. Abacada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, L, N, Q, R, R, V, X, at Z. They called it English alphabet or Pagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or none. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 9:42 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mabiyan kahapon porma giging pirmahan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang 2026 General Appropriations Act. Sa iya sining nga mensahe gin-highlight sa Presidente na ang tuig 2025 nagtilaw sa atong pungsod sa madamo nga aspeto. Eksperyensyahan sa Pilipinas ang mga disturbo tugas ang klima, mga linog, magbiyagyag sang marapnagon nga korupsyon sa sulod sang aton sistema. Kag ini nga mga panghangkat masakit apan nagpakita man ini sa isa ka butang nga matag. Ang matuod-tuod nga pagbag-o sunod sa presidente hindi na makahulat. Dahil samtang nagasulod sa bagong tuig, nagkuha sa presidente ang kailangan magsugod sa pag-uswag paagi sa mabudlay apang kinanglanon ng mga reforma sa panggobyerno. Agud mabalik ang salig sang mga Pilipino. Mapabakod ang pagpanabak at paghatag sa epektibo ng gobyerno sa mga Pilipino. Ulang ba siyang presidente nga yara kita karon sa kritikal na tiyon sa pagpatuman sa medium-term development plan sa karon nga administrasyon. Ang 2026 General Appropriations Act o kunangga isa ka importante nga bahin sini. Bago sa pagperma sa nasambit nga layi, bubit ang atong sinig nga gobyerno sa pagpatuman isang budget nga nag-aalagad sa pumuluyo. Ang nasambit nga national budget mga biyan naglapot sa 6.79 trillion pesos kag nahisuno sa mga plano kag pananaw para sa uswagan na nagpakita sa pag-invest sa tagsa ka Pilipino. Nagpasalamat man ang presidente sa tanang miyembro sa Kongreso sa ilang prinsipyo nga paggamit sa gahom sa pondo kag para sa mapuslano nga reforma ginhimo agud pasangkaron ang partisipasyon kag pabakuron ang pagpanabat sa bilog nga proseso sa budget. Apang ang pagpasar sunod sa presidente sa national budget, amo lang ang panugod. Bangod subong, nagasugod na kita sa panakamagundang hiliguton ang pagsiguro sa husto nga pagpatuman kag ang pagpahamtang sang matudtuod nga accountability. Ang 2026 national budget magapadayon sa kapagsik sa reforma sa edukasyon, proteksyon sa kalawas, seguridad sa pagkaon, social security, kag pagtuga sa mga trabaho. Sa edukasyon, mga biyan nakabaton sa pinakmataas nga pondo nga nagbalor sa sobra 1.34 trillion pesos. Maga-suporta ini sa paghimo sa plantilla position para sa mga manunugyo kag non-teaching staff sa mga pampubliko nga mga bulutuan. Subuman ang mga promosyon sa aton nga mga manunugyo agon masiguro ang dekalidad nga pagtudlo. Magapondo man ini sa pagpatindog sa mga hulot klasihan sa bilog nga Pilipinas. Sunod nga ginhitagan igtarupangod ang ikaayong lawas sa kunang health. Ang 2026 ka amo may pinakamataas nga budget sa kasaysayan sang aton nga pungsod. 448.12 billion pesos nga nagasuporta sa aton handom na malabot ang universal health care.
Magasiguro ini nga ang dekalidad kag barato nga serbisyo medikal makuha sang tag sa ka Pilipino. Sa kabilang ka peso sa gitpain para sa Universal Healthcare Fund ang DOH para sa Zero Balance Billing Program sa mga ospital sa lokal na gobyerno lakip na ang inpatient services. Mas ginpabakod pagid ang PhilHealth paagi sa 129.8 billion pesos lakip na ang 60 billion pesos kay ginmando nga ibalik sunod sa desisyon sa Korte Suprema. Ining pondo magasuporta sa preventive healthcare kag pagpaayo sa mga benefit packages agad mabuhinan ang galastusan sa mga pamilyang Pilipino. Ang agrikultura naman nakabaton sa sobra sa 297 bilyones pesos agad pabakuron ang modernisasyon sa sistema sa supply kag suportahan ang aton nga mga manguma kag mangingisda. Ang mga farm-to-market roads magakonekta sa mga komunidad, sa mga umuma, sa mga sentro sang ekonomiya. Pagabaguhon man ang aton social protection system halin sa malipot nga bulig pakadto sa pagsabat sa mga ugat sang kapaltahan o kung agon itandog ang inklusibo nga pag-uswag. Ang sektor sang social services ginatagan sang sobra 270 bilyones pesos. Bagi sa sining nga mga programa tinutuyo nato nga malabot ang single digit poverty rate sa 2028. Dugang pa sa Presidente nga ang 2026 national budget nagasuporta man sa bagong base pay schedule kag dugang nga subsistence allowance ang atong mga sundalo kag kapulisan. Subong nga ginaprotektahan sa atong mga uniform personnel ang atong teritoryo. Mangin bantay man kita sa pondo sa banwa nga nagasiguro na ang tag sa kapiso nagakadto sa husto. Hugot man na ipatuman ang probisyon sa Prohibition on Political Involvement in the distribution of cash and other forms of financial assistance. Sunod sa Presidente, hindi pagpahanugutan ang mga politiko sa pagpanagtag sang bisan ano nga bulig pinansyal. Siguraduhon man sa Presidente nga ang bulig magalabot sa mga nagakapatuman nga benepisyaryo nga wala sang pabor-pabor, wala sang buhin, kag wala sang kulang. Dugang pa sa Presidente nga pabakuron man ang papel sa mga local government unit pagi sa dugang pondo sidanom sang Local Government Support Fund. Nagatindog siya sa malig-on sa iya constitutional na katungdanan na masiguro ang husto nga pagbatuman sang mga kasuguan. Paligid kondisyon niya ang pagbatuman sa pila ka mga probisyon sa sining akta agad maghisuno sa mga naluntang galayik kag regulasyon. Kita ang Quick Response Fund, Engineering and Administrative Overhead Expenses, kag iban pa. Pinakilala sa Presidente ang suporta sa pag-limit sa Program Appropriations o UA sa mga kinahanglanong gidamag. Gusto sa Presidente nga buhinan tubtob sa pinakagamay nga level. Hindi blank check ang program appropriation. Hindi niya pagtugutan nga ini gamiton sa husto o kon himuon nga pertahan para sa discretionary spending o kon ang pinagusto nga paggasto. Ang paggamit sini suno sa Presidente mayara sang safeguard kag i-release lamang pagkatapos sang maid-id nga validation. Kag agud masiguro nga ang pondo sang banwa magamit gid para sa national nga interes. Ginveto ni Presidente Ferdinand R. Marcos ang pila ka mga items sa UA o kung ang program and appropriation nga nagbalor sang halos 92.5 bilyones pesos. Sino pa sa Presidente, damo pa sa mga agam-agam kag pangamba sa nagligan nga budget. Gali ka upod ang Presidente sa paglabot pasiguro nga ang kada piso nga buwis ang mga kanto sa husto nga proyekto kag sa matutuod nga kinahanglanon sang mga pumuluyo. Palpas ang Presidente, nagapamati kami sa inyo. National budget sa 2026 matag ang direksyon sang inyo nga mga leader. Mangin mas may namdamon, mas masinop, kag mas responsable sa pag-aso sang pondo sang banwa.
Ang tagsa ka programa kag proyekto sunod sa presidente magaagi sa maid-id nga pagsiksi agud masiguro nga ini ang may maathag na benepisyo sa mga pumuluyo labi na sa mga sektor nga mas nagakinahanglan. Impahayag man sa presidente nga mga trabaho ang ining administrasyon agud mapaayo ang sistema, mapabakod ang pagpanabat kag matuldukan ang katiwalian. Sa tanan nga handom nga ini nagapangamuyo ang presidente nga maging katuwang ang tagsa ka Pilipino. Ang pagbantay, ang pagpamangkot, ang pagreport kag ang pagpatigbahin amo ang importante nga bahin sa isa ka nagatrabaho nga demokrasya. Kaupod sa mga Pilipino ay isang presidente sa tinutuyo nga masiguro nga ang budget sang banwa para gid sa banwa. Dugang pa sa presidente, hindi kita magpasugot nga magkadto sa korupsyon ang kwarta gin pangabudlayan sang tagsa ka Pilipino. Kag sa pag-atubang naton sa subong sa isa ka bag-o nga tuig, kabay nga ang kalayo nga nagadabdab sa aton mga kasing-kasing, pagdala sa matudtod nga pagbago para sa isa ka mainuswagon nga buwas damlag. Alas 9:53 sa aga. Mabiang gusto ka man na magpalawig pa ka maghatag sa dugang mga updates. Apang waya kita sa oras kinabilin sa atong sininga pagpakalagan. Di na ginamang kuto mo atong edisyon sa mga daw sa Martes, Enero 6, 2026. Sa ngalan sa akon mga katuwang teknika, Mr. Rochelle Jones, sa Tahero sa studio, Mr. Jeffrey Bitita sa transmitter. Kung naman ang inyong inalaga, JP Harbas, madamong masalamat sa inyong pagpamati. Maayong haaga, Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas.